nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. Bobo ka pala eh. Napaka-general pala nung nahuli. Bakit yun ang ginamit ng bobong amo mo? Ano ba talagang ibig niya sabihin dun sa nahuli? Ha? Ano ba ibig niya sabihin sa nahuli? Kasi if nahuli is very common and very general, then why choose nahuli? Why not choose the exact word? Patarantado ka talaga eh. Bobo ka talaga, Claire Castro eh. Oh, kung halimbawa, kung halimbawa na ano siya, na hold, o di sabihin mo na hold. Kung halimbawa nasita, o di sabihin mo nasita. Bakit mo sasabihin nahuli? Eh kung yun pala eh napaka-generic pala nung nahuli. Ganyan ka bobo si Bongbong Marcos. Kahit na paggamit na lang ng salita, hindi niya pa alam gamitin, magpatakbo pa kaya ng pamahalaan. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler sa balat na YouTube post day at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga uluwat ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, buwisit, mga pabigat, walang silbi, mga switik, mga putok sa buo, salot, hindot, palamunin, sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng Kuratong Baliling at Madriaga Kidnapping Group sa gobyerno, mga sinungaling, mambubudol, lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman mga bossing? Ang inyong weekday. Abay, Martes na pala. Imagine, ang bilis talaga ng panahon, ano? Oo, April 28 na ba? Matatapos na naman ng April, magmamayo na, January, February, March, April, May. Aba, 5 buwan na naman ang lumipas ngayong taon na ito. Mga kababayan, bago tayo magsimula, baka naman pwedeng maglambing lang. Yung mga hindi pa po nakakapag-follow sa ating Facebook page, mag-follow naman kayo. At lalong-lalo na yung mga hindi pa po, yung mga nanonood dito sa ating YouTube, itong ating vlog. Yung mga nanonood dito, ay magano na kayo, mag-subscribe kayo sa Boss Dada 2.0. Labas muna kayo sa inyong mga YouTube, labas muna kayo, tapos i-type ninyo Boss Dada space 2.0 and then mag-follow, subscribe po kayo diyan sa ating YouTube na yan, and panoorin, i-share po ninyo yung mga videos na ina-upload po natin dyan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito na naman, syempre, may panibago na naman tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. Dahil umaati ka po pa rin ang kasinungalingan, katarantaduhan ng ating mga nasa gobyerno. Diyos ko po. Sige, simulan na natin ng mainit. Simulan na natin ha. Kasi hindi ba nakita nyo naman kung paano tayo binubudol nitong hayop na gobyerno na ito. Talagang sobra nuknukan ng sinungaling. Ito na yata ang administrasyon na pinakasinungaling. Actually, hindi lang sa buong Pilipinas eh. Pati sa buong mundo, pinakasinungaling na administrasyon sa buong mundo. Hindi sila nahihiya, ano? Mga walang kahihiyan itong mga walang hiyang ito, no? Siguro nung nagsabog ang Panginoon ng kasinungalingan, nagsabog ang Panginoon ng talento kung paano mambudol, kakakapalan ng mukha. Alam mo kung sa pakapalan ng mukha, itong mukha nito ni Bongbong Marcos at ni Claire Castro, matindi. Mas makapal pa sa aspalto. Grabe, no? Grabe talaga kasinungalingan ng mga hayop na ito. Grabe. Alam mo, minsan pag nakikita ko yung mga post ninyo sa social media, yung mga reels tungkol sa mga, yung, ano bang tawag doon, yung hits. Mga top hits ni Claire Castro ng kanyang pagiging sablay, pagiging walang kakwenta-kwentang tao. Hindi ko talaga alam. Alam mo kung ako asawa niyan, hiwalayan ko yan. Alam mo, may topak eh. Alam mo, baliw. Ang lalakas ng loob manita, ang lalakas ng loob magbigay ng opinion, pero mga bobo at saka mga sinungaling naman. Tapos sa matindi nun, sabi ko nga, okay man lang kung halimbawa nagkamali ka. Pero kung nagkamali ka, tapos putang ina pinanindigan mo pa yung pagkakamali mo, anong tawag sa'yo? Ano ka, Diyos? Hindi ka nagkakamali?
Maintindihan naman natin eh. O, may pagkakamali po tayo. Sorry. Ano ba masama ron, putang ina nyo? Ano ba masama kung nagkamali kayo at babawiin ninyo yung inyong mga pagkakamali? O halimbawa, nagbigay na ng statement si Bongbong Marcos. O ano naman masama kung halimbawa yung statement na binigay niya nagkamali siya, mali yung impormasyon na natanggap niya. Ano masama ron? Hindi ba mas okay na ganun, sabihin na, nagkamali ako. Sorry, hindi tama yung impormasyon ko kasi merong nagbigay din sa akin ng maling impormasyon. Ayusin na lang natin. Hindi ba kesa naman, mali ka na, paninindigan mo pa yung pagkakamali mo, tapos parang lumalabas yung pang mga nakakaintindi. Tagalog naman yung sinabi ng bobong presidente na yan, ni Bobo Marcos. Alam mo, hindi na dapat pangalan yan Bongbong, dapat ang pangalan niyan Bobo eh. Bobo Marcos. Kaya naman pala kinuha niyan si Larga doon dahil bobo eh. Pareha silang bobo at mas lalong kaya pala hanggang ngayon si Claire Castro pa din ang USEC, ang spokesperson diyan sa Malacanang kasi bobo. Pare-parehas na mga bobo. So dapat ang tawag dito hindi Bongbong Marcos Administration. Ang tawag dito Bobo Marcos Administration. Sobrang bobo nyo. Sobrang bobo talaga. Hindi ko nga alam kung paano pa ipagtatanggol ito yung mga vlogger niya mga tanga sa bagay. Dito mo makikita ang standards ng ng mga loyalista. Bobo talaga sila. Bobo si Marcos, bobo si Gadon, bobo si Delim. Bobo yan si Claire Castro. Lahat kayo mga bobo. Kaya kayong mga vlogger na nagtatanggol sa mga pare-parehas kayong mga bobo. Birds with the same feather flock together. Putaragis kayo. Ang tatanga ninyo. Siguro nung nagpasabog ang Panginoon ng katangahan, buhay kayo. Gising na gising kayo. Putang ina, may dala pa kayo mga batsa at mga balde. Oo, hindi nyo lang inabsorb. Putang ina, ninyo. Kung may mga tanga sa Pilipinas, putaragis, nangunguna kayo, walang hiya na yan, oh. Pwede mo naman sabihin na nagkamali tayo, hindi nagkaintindihan, yung kasi iba ang definition ng Czech Republic sa definition na ginamit natin, ng sinabi natin, nahuli, na-aresto, hindi pala. Ano naman masama ro? Alam naman namin Bongbong Marcos na tanga ka. Alam naman namin Bongbong Marcos na lutang ang utak mo. Wala kang ang utak eh. Alam namin Bongbong Marcos na inutil ka. So kung sakaling magkamali ka dito, hindi na kami nagtataka bakit bobo ka eh. Bobo. Inutil. Tanga. Yun ang qualities na meron ka kung meron kang strength. Kung meron kang strength, ang strength mo yung pagiging bobo mo. At yung pagiging tanga mo, yun lang, wala kang ibang alam. Consistent ka sa pagiging bobo. Kung meron kang ginawa noong 2022 hanggang ngayon, yun yung consistent na meron ka. Pagiging tanga, pagiging out of touch, pagiging manluloko, mambubudol, sinungaling, inutil. Utang ina, proud na proud kayo dyan mga bossing. Pwede mo naman sabihin, nagkamali ako, mali yung impormasyon, sorry. Pero ngayon kinukuha na natin yung tamang impormasyon. Pwede naman kayo magbalita ng tama eh. Anak ng tinapay, hindi sapat yung binabayad nyo para gawin yung tanga yung mga mainstream media. Ito rin naman mga bobong mainstream media, kumakagat din. Nagpapatalo. Huwag kayong magpatalo, nag-aral kayo eh. Tapos ginagawa kayong tanga ni Claire Castro. Tapos maghahamon ng debate kay Inday Sara yan, bobo. Para maghahamon ng debate yan, tanga. Simpleng mag-construct lang ng maikling English, hindi alam ng ulol na yan. Hindi ko talaga alam paano naging abogado yan. Ang karamihan ng mga pinag-aaralan sa abogado, English, hindi naman Tagalog. Tapos paano pumasa sa bar exams yan? Ang bar exams, English. Pag mali ang grammar mo, puta, hindi ka makakapasa sa ibabagsak ka ng mga proctor mo. Bobo ang putya. Tagalog na, hindi pa ba natin naiintindihan? Naiintindihan ko kung English. Pero Tagalog na, tsaka yung salitang arrested. Kahit naman siguro grade 1, alam naman yan eh. When you say arrested, hinuli mo. Yun, hinuli mo, arestado. Ano bang ibang tawag sa arestado? Di, nahuli. Ina talaga, sabi ko nga eh. Tapos parang ang pinalalabas, tayo pa yung mali, tayo pa hindi makaintindi. Sila yung magaling, tayo yung tanga. Sa dinami-dami natin, pare-parehas tayo ng pagkakaintindi. Nahuli na nahuli na si Zaldico doon. Ibig sabihin, nahuli, hawak na nila. Di ba? Pag nahuli mo, hawak eh. Pag nakahuli ka ng kalapate, ano yun, nahuli mo lang siya sa paglipad, ganon.
Bobo ka talaga. Pag nahuli mo, hawak mo. Putang ina niyan. Pwede mo naman nahuli na, pero pinakawalan din. Pwede naman ganun eh. Pero yung sinabi mo nahuli na, na-aresto na, okay man lang din yun, pero pinakawalan din. Ganun. Eh, hindi ang yabang-yabang ni Bongbong eh. Tangina may muta pa, ang aga-aga. Yun na kagad yung i-vlog na huli na po natin si Zaldico at pababalikin natin sa Pilipinas. Ulol, putang ina ninyo, alam namin yung mga ganyang style ninyo. Yung mga ganyang style ninyo para malihis ninyo yung issue. Hindi nyo naman talaga gustong mahuli si Zaldico. Paano yung gustong mahuli si Zaldico? Eh, kayo tinuturo ni Zaldico. O, para lang sabihin ninyo na, o kita nyo excited si Pangulo na mahuli si Zaldico. Kung ano yan, kung totoo yung sinasabi ni Zaldico na si Bongbong Marcos ang totoong mastermind sa flood control scandal, eh di sana hindi siya excited na mahuli yan. Tangina mo, excited ka nga mahuli, hindi mo naman nahuli, gago. Tarantado kayo. Ang dami nyong alam. Nagpadala pa kayo ng high level kuno. Alam nyo, nag-junket pa kayo dyan sa ibang bansa. Alam nyo yung ibig sabihin ng junket? Ha? O para sa kaalaman ninyo, ano ang ibig sabihin ng junket? O ipapakita ko sa i-explain ko sa inyo. Ang junket, ibig sabihin yan, nag-sponsored trip sila. Pleasure trip. Oo, example, a company or government official goes on a trip paid by someone else, often seen as unnecessary or luxurious. Ayan, junket yan, official trip with business and pleasure. Sometimes party, work, vacation. Hindi ba mga tarantado kayo? Nagpunta pa kayo dyan, gumastos pa kayo ng kaba ng taong bayan, hindi na lang kayo nagtawagan. Wala naman si Zaldico dyan, hindi nyo na lang tinawagan yung ambassador natin dyan para kumpirmahin ng sarili niya. Nagpunta pa kayo dyan, ilang kayo dyan. Putang ina, layo-layo niya, magkano binayaran nyo sa ticket, nag-hotel pa kayo, kumain pa kayo. Putang ina ninyo, nagugutom mga Pilipino. Tapos pabiyahe-biyahe kayong mga hayop kayo. Bumiyahe sila dyan para kumpirmahin. Alam nyo naman, in the first place, wala talagang nahuling tao eh. Pinapunta nyo pa dyan para hindi sila mapahiya. Para, kunyari, may ginawa talaga sila. Si Inday Sara pupunta sa tatay niya. Tapos pera niya ang gagamitin niya. Sinasabi nyo na, biyahe siya ng biyahe, may krisis tayo. Tarantado pala kayo eh. Pinabiyahe nyo yung mga taga DOJ dyan. Putang ina, wala naman silang pupunta. Ang gagawin nila dyan, magsasalsal. Magjajakol sila dyan. Gagawin nila dyan, wala naman si Zaldico dyan, nagpunta pa sila. Pwede naman silang tumawag sa mga embahada natin eh. Kung wala man tayong embahada dyan sa Czech Republic, o tumawag kayo sa pinakamalapit sa Czech Republic, sa Austria, sa Germany. Tapos sila na lang ang bumiyahe doon, mas mura pa yung pamasahe para lang alamin. Actually, may mga contact naman tayo, may mga diplomatic contacts naman tayo. Di tumawag tayo sa mga diplomatic channels, contacts natin dyan. Tanungin ninyo, totoo ba ito? Hindi, wala na dito. Abay putang ina, ba't nagpunta pa kayo doon? Biyahe pa kayo gamit ang pera ng taong bayan. Naghihirap na mga Pilipino, papasyal-pasyal kayong mga hayop kayo. Mga ulol. Pakinggan natin itong katarantaduang balita nito ni Claire Castro na walang silbi sa buhay. Putangin na talaga ito si Claire Castro, no? Sabi nga nila dapat tanggalin na yan, wag yung tanggalin yan. Pag tinanggal nyo, wala na tayo laruan. Yan na lang ang nag-iisang indikasyon ng consistency ng gobyernong ito. Consistency sa pagkuha ng mga tao. Kung di mo magnanakaw, bobo. Yan ang standards ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Tingnan mo, yung isang whistleblower ng Department of Education, yung magnanakaw na matanda. Yung kawatan na matanda dyan sa Department of Education, yung Gloria. O kita mo, binigyan ng posisyon sa gobyerno. Bakit? Kasi nga, pasok siya sa standards. Ano yung standards? Magnanakaw. Di umano, magnanakaw daw yan. O kita mo, meron na siyang posisyon dun sa senior citizen, eklat. Ganyan sa gobyerno ni Bongbong. Basta ikaw magnanakaw ka, may kaso ka ng pandarambong, sinungaling ka, tarantado ka, inutil ka, bobo ka, katulad ni Gadon at saka ni Claire Castro, tanggap ka na. Ang ina ninyo, mga hayop kayo, sinasayang nyo pera ng gobyerno, pinapasahod nyo sa mga kawatan. Kaya walang nangyayari sa bayang Pilipinas putya, puro kawatan at bobo yung mga pinag-hire ninyo. Kaya kung ako, i-hire dyan, sasabihin ko hindi ako qualified kasi hindi ako masyadong bobo. Pakinggan natin itong balitang ito and then panoorin natin yung buong interview ng tarantadang babaeng taga Malacanang na walang silbi at walang utak. Balita ako, mahal-mahal daw kada presko ng ulol na yan. Kaya nga takanta rin ako paano hindi pa natatanggal yan, puro mali naman. Kung bakit bagsak ang trust rating ni Bongbong ngayon, dahil dyan
Hindi niya na maitaas yung trust rating ni Bongbong, kaya nagsisinungaling na lang sila harap-harapan sa tao. Sino ngayon ang kandidato na gustong i-endorso nito ni Bongbong? Pag in-endorso ka ni Bongbong, ibig sabihin bobo ka. Palagay ko sa sobrang bobo nito ni Larry Gadon, baka ano niyan, ni Bongbong Marcos. Sobrang bobo niyan, baka i-endorso niyan si John Vic Rimulya. Oh. Sobrang bobo niyan. I-endorso niyan si John Vic Rimulya kahit alam naman niyang hindi mananalo. Panoorin ninyo itong katarantaduhan ng Malacanang. Nanindigan ng palasyo na hindi raw nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-anunsyong nahuli ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Nahuli ang pugante, hindi raw siya nagkamali. Meron ba silang inamin na kahit ano? Mahirap ang bayang Pilipinas, sa tingin nila tayong pinakamayaman sa buong mundo. Dumami ang drug sa Pilipinas, sinabi nila drug-free tayo. Taas ng krimen natin, sabi nila mababa daw ang krimen. Sabi nila pinakamagaling sila na administrasyon, mas magaling daw sila sa administrasyong Duterte. Lahat ng mga nakitang pagnanakaw noong 2024, 2025 hanggang ngayon 2026, sasabihin nila na mas malaki daw yung korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Ganyan kasinungaling ang mga yan. 1,000,000 pabahay, taon-taon, 20 pesos na kilo ng bigas, 5,500 finished flood control projects. Ang kanila daw legacy ay yung Maharlika Investment Fund, pero pag tinanong mo kung ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund, hindi na nila matandaan. Taas ano pa yung mga ano nila, pagbebenta. Yan, basta pagdating sa pagnanakaw, magaling sila pagbebenta ng ng mga ginto natin. Ang dami. Oo. Sa totoo lang, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo sa mga ulol na to. Bibigyan ko kayo ng technique, mga bossing. Bigyan ko kayo ng technique. Kung ano yung sinasabi ng Malacanang, kung ano yung sinasabi ni Bongbong, lagi niyong iisipin yung kabaliktaran. Pag sinabi ni Bongbong na hindi siya addict, sigurado addict siya. Oo, lahat ng sabihin niya kabaliktaran. Yan yung yun yung mga tinatawag nating tumandang paurong. Lahat ng ginagawa puro paurong. Alam mo, gawain ito ng mga addict, yung mga ganyan. O yung hindi tumatanggap ng pagkakamali, ayaw na si sermonan, masyadong mataas ang tingin sa sarili, akala mo ang pogi-pogi, ang bango-bango. Ano yan? Utak addict yung mga yan. Oo, kasi yung mga matitinong tao, may humility. Kumbaga, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap ng pagkukulang, marunong mag-apologize, pero ito mga putang ina to mayayabang. Oo, sobrang yabang ng mga ito. Sa sobrang yabang ng mga ito, ganyan ang utak ng mga adik, kasi kapag nakasinghot ka, ang yabang mo, parang feeling mo, 'di ba lumilipad ka? Feeling mo ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamatapang, 'di ba yung ibang sobrang sabog tumatalon pa sa building kasi feeling nila nakakalipad sila. Ganun yung gobyerno na to. Akala nila lumilipad sila, akala nila taas-taas natin, akala nila ang galing-galing natin, ang yaman-yaman natin, walang problema mga kababayan natin. Ganyan, bakit? Kasi nga wala sa mga matitinong pag-iisip. Sino-sino lang naman yung mga wala sa matitinong pag-iisip? Unang-una yung mga abnormal. Pangalawa, yung mga baliw. Iba kasi yung abnormal, iba yung baliw eh. Yung abnormal kasi, meron kang depekto, pagkapanganak mo pa lang, may depekto ka na, abnormal yun. Yun yung may mga abnormality sa utak o katanggap-tanggap yun, inaalagaan yun. Mga mga tawag dito, malilinis ang kaluluwa at konsensya ng mga yan. Mahal ng Panginoon yung mga abnormal. Pero ito si Bongbong, hindi siya abnormal, mas malala sa abnormal. Ano siya? Wala sa tamang katinuan. Anong tawag doon? Baliw. Baliw artificial. Meron namang mga baliw na nabaliw. Yung bigla nakakita ng multo, ganyan. Oo, pero usually yung pagiging baliw, dalayan ng trauma. Minsan nababaliw ka kapag may trauma ka. Halimbawa, mayroong life trauma. Halimbawa, naghahasa ka, tinira ka sa puwet, ganun. Sa ayaw at sa gusto mo, pinatira ka sa puwet ng asawa mo, ganun. Yun, natutrauma ka talaga, nababaliw ka eh. Kaya ngayon, ganito ang nangyayari. Tas dalawa, merong isang nababaliw sa sobrang gamit. Sobrang gamit, yung droga, doon nababaliw ka. Artificial na kabaliwan yun. Yung hindi ka naman na-trauma, pero dahil sobra-sobra yung paggamit mo, mula bata pa hanggang pagtanda mo, sabi nga ni Amy Marcos, sumusuyop ka na, ayun, nababaliw ka. So, itong tao na ito, si Bongbong, at saka ito si Claire Castro, hindi ko maintindihan kung anong source ng kabaliwan nito. O ang source ba ng kabaliwan nito, nagdodroga siya o dahil lang binabayaran siya. But either way, baliw sila pareho. Either way, hindi sila abnormal pala. Kasi yung abnormal, matino pa yan eh. Ito mga may sinto-sinto. May mga tama sa utak. Yung mga, matindi itong mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, mauubusan tayo ng adjective sa kakadescribe sa mga hayop na ito. Sa gitna po ng walang kasiguruhan kung nasa Czech Republic pa ang dating kongresista, nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halil.
Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo sa social media noong April 6 Ayan o, ano yung anunsyo nung April 16 nitong bobong presidente natin? Nahuli na si Zaldico. Ayan, nahuli na. O ngayon, ang pagkakaintindi dito ni Claire Castro sa kasinungalingan niya, nahuli meaning napahinto sa kanyang ginagawa. Tangina nito, ano ba ginagawa niya? Nagjajakul ba siya tapos nahuli ni Bongbong, huminto siya sa pagjajakul, ganun? Tarantado talaga eh. Kasi di ba, nahuli na. O anong iisipin mo kagad? Ikaw, kahit wala kang pinag-aralan, kahit na grade 1 lang inabot mo, pag sinabi mo nahuli na, anong ibig sabihin nun? Hawak mo. Hawak mo, tama? Kasi lumalabas, pugante to eh. Ang pinag-uusapan natin dito, si Zaldico bilang isang pugante. So si Zaldico bilang isang pugante, pag sinabi mong nahuli na, hawak mo na. Ito na siya, hawak mo na siya. Ayan na siya. Tama? Oo. Hindi naman siya yung Zaldico, nahuling nangungupit. Hindi naman ganun. Zaldico, nahuling kinakain niya yung tain ng asawa niya. Hindi naman ganun. Si Zaldico, nandirito, nagnakaw, nahuli nating nagnakaw, nabisto nating nagnakaw. So, huminto siya sa kanyang pagnanakaw. Anong ginawa niya? Tumakas siya. Dahil tumakas siya, nasa ibang bansa siya, nagtatago siya. Ang isang taong nagtatago, pag sinabi mong nahuli, anong ibig sabihin? Ang isang taong nagtatago, pag sinabi mong nahuli, ibig sabihin hawak mo siya. Hawak mo siya. Ngayon, sa kalaunan, dahil sabihin na natin, dun sa Czech Republic, yung batas dun, matino, may due process, hindi pwede siyang hawakan sa loob o hindi siya pwedeng ikulong. Sa loob ng 24 oras. Tas pinalaya siya. Nahuli, pero pinalaya dahil wala tayong treaty doon. Ganun. Hindi kinikilala ng Czech Republic yung kaso niya dito sa Pilipinas kasi wala man siyang kaso doon. Nahuli eh. Yan yung sinasabi ni Bongbong Marcos eh. Sobrang tanga ba ni Bongbong para hindi niya maintindihan yung ibig sabihin ng nahuli na si Zaldico? Nahuli na si Zaldico. Tapos ang definition nila, nahuli, general. Ibig sabihin, napahinto mo siya. Anong napahinto? Napahinto saan? Naglalakad siya, biglang huminto, gano'n. Ano yan, Pepsi 7-Up? Ano yung stop? Ano yan, naglalaro kayo ng stop dance, gano'n? Anak ng tinapay, tumakas yung tao, nahuli. Anong ibig sabihin nun? Nahuli, meaning na-apprehend. Ayan he is now detained. Ano sabi? He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech Republic authorities. Anong ibig sabihin nun? Nahuli, arestado yun. Nahuli, naaresto, currently in custody, nakakulong. Nakakulong, detained. Ganun yun. So, ibig sabihin, hawak-hawak mo, ikinulong mo, na-detain. Yun yung pinapakalat niyang balita. Ang linaw-linaw nito. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines. Return to the Philippines. So, ibig sabihin, hawak niyo, ano yun? Huli ka, ganun, tapos huminto siya, tapos balik ka na sa Pilipinas, ganun. Hindi mo yan mapapabalik sa Pilipinas kung hindi mo hawak, hindi mo pupusasan yan. Putang ina nyo, bobo kayo. We will keep the public informed as developments unfold. Putang ina yan, yun na matindi. Hindi nag-develop talaga at na-unfold yung kasinungalingan nila. Si Bongbong Marcos, bobo. Siguro natutulog siya na naginip siya, nahuli niya na si Zaldico, kaya biglang pinreskon niya. Kasi totoong-totoo yung panaginip niya eh. Kasi pag sabog ang isang tao, hindi mo alam kung nag-hallucinate ka, kung nananaginip ka, hindi mo alam kung yung nakikita mo, nakakausap mo pareho. Hindi ba nakikita niyo si Kuya Jobert? Si Kuya Jobert yung isang komedyanteng idol natin. Napakagaling na komedyante nun. Pero bago siya maging komedyante, alam niyo kung saan siya sumikat? Sumikat siya kasi umakyat siya sa billboard ng Sogo. Tapos tatalon siya. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang sabog niya, sobrang lulong niya, feeling niya sinusundan na siya ng demonyo. Feeling niya hinahabol na siya ni Satanas, feeling niya ipapapatay na siya. Kaya umakyat siya doon sa ibabaw. Tapos lulundag siya mga bossing, lulundag. Ano yun? Baliw ba yun? Nabaliw dahil sa droga. So, hindi niya alam kung tama ba o mali yung humahabol sa kanya. Pero bilang isang addict at bilang may tama sa utak during nung mga panahon na yun, paniniwalaan mo kung ano yung nakikita at naiisip mo. Siguro ito si Bongbong Marcos, baka, hindi ko sinasabing nagdroga yan. Baka lasing, pinagalo-halo siguro yung medical at saka diatabs. Masama yun pag pinaghalo mo yun diatabs, medical, tapos putya sinut niya siguro sa mata niyang gano'n. Inano niya. Kaya kung ano-ano nakita ni Tarantado. Tapos akala niya, nandiyan dyan na si Zaldico. Takot na takot siya o gusto niyang pangunahan. Kasi siya ang sinusumbong ni Zaldico
Kaya ayan, kalinaw-linaw nitong report na to. Tanginan nyo, lolokohin nyo pa kami, mga hayop kayo. Na nahuli na sa Czech Republic si Zaldico. Pero sa pagpunta roon ng mga opisyal ng Department of Ayan, nagpunta pa yung dalawang ulol, putang ina ninyo, mag-shota ba kayo? Pumunta pa kayo doon, magkano pa masahin ninyo? Kasi sigurado hindi mag-e-economy itong mga ulol na ito. Magbi-business class tong mga to kasi ang layo niyan, 19 hours yung biyahe diyan. Ako nung nagpunta ako ng Europe, naka-business class ako eh. Alam niyo kung bakit? Ang laki ko. Tapos ganun katagal, sasakit talaga puwet mo, sasakit tailbone mo. So gumastos ka na lang kahit paano para hindi ka masyadong mahirapan. Magkano ang ticket ng ng business class papunta ng ibang bansa? At least mga nasa 300,000 yan. 300k yan, boy. 350 si Banat Bay pag pumupunta yun dun, ganun yung mga 350 yung binagastos niya. 350,000, dalawa sila, 700,000 na. Pucha, yung hotel nila, gano'n sila katagal doon? Hotel nila, pagkain nila, magkano per dime ng mga yan? Mahina ang 5 milyon nagagastosin ng mga ulol na yan. Siyempre, may mga assistant pa yan eh. Baka kasama pa yung mga jowa nilang mga basketball player. Ay, inanin nyo. So, nagbiyahe sila dyan para alamin kung totoo ba yung balita ni Bongbong. Ganun katarantado si Bongbong. Pagpunta nila dyan, wala silang nahita. Anong ginawa nila dyan? Nagsimba, namasyal. Siyempre, nandun na, ipapasyal yan ng konsul. Ay na itong mga to, gumastos pa ng pera ng taong bayan para sa kabobohan nila. Justice, wala pa palang kasiguruhang naroon ang dating kongresista. Tangin na ninyo, saan kayo nabubuhay? Nabubuhay ba kayo sa sinauna? Wala kayong text? Walang email? Walang tawag? Putsang ina ninyo. Kahit nasan tayong lupalop na mundo, meron ng internet. Ano ba naman yung mag-email kayo sa Czech Republic? We've heard that one of our fugitives is under your custody. Is it true? Ganun lang naman yun, yes or no? Bakit mo pa kailangan gumastos ng milyon para lang magpunta dyan? Para lang alamin yun. Pwede mo naman nang gawin yun remotely. Tarantado talaga kayo. Mga inutil kayo, bobo kayo pare-pareho. May mga pinag-aralan kayo kuno, pero yung mga utak ninyo, mga nasa talampakan. Kaya ang tanong, na fake news ba ang Pangulo? Hindi na fake news, Pangulo. Fake news talaga siya. Fake news peddler talaga yung demonyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, scholar to ni Satanas? Tangina, masters in bambubudol ito. Ang kinuha nito, Bachelor of Science in Masters in in pambubudol. Putang ina nito. Tanga ito at saka sobrang manloloko to. Magnanakaw mga magulang yan, pati yan magnanakaw yan. Manloloko yan. Tinan mo na lang dun sa KOJC, pumasok daw dun mga pulis walang baril. Ang linaw-linaw. Ang dami mga baril. Si Tory nga mukha ng granada eh. Yung mukha niya mukha sasabog na eh. Tangina yung mukha pa lang ni General Torre, deadly weapon na. Pag nakita mo yung mukha ni Torre, atakin ka, tangina sino to? Parang tae naglalakad. Walang hiya kayo. Napakasinungaling nito. 1 milyon pa bahay. 5,500 flood control. Walang kinurek yung gagong yan. Pero kita mo, siya nagbalita. Alam mo, isa lang ibig sabihin yan, fake news peddler. Sabi ko sa inyo, di ba magtatayo sila ng website, isusumbong lahat ng fake news. Putang ina yan. Nagtayo daw yata sila, 1 linggo lang nagsara na. Bakit? Puro pangalan nila yung binabalita. Nire-report kundi mo si Claire Castro, si Bongbong. Putang ina, napakasinungaling ninyo. Sagot ng palasyo, totoo na nahuli si Ko noong April 16. Bawat kilos ni Zaldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo. Gago. Kung nagsusumba siya, kailangan ipaalam nyo sa amin. Utang ina ninyo, si Atong nga hindi nyo mahuli eh. Si Bantag, hindi nyo mahuli, putragis kayo. Yung pa kayo nasa ibang bansa, kailangan alam nyo bawat kilos si Zaldico. Gago. Wala kaming pakialam kung anong kilos ang ginagawa niya. Importante, may iuwi nyo dito yan, maikulong yung putang ina niyan. Anong sinasabi mong bawat kilos? Wala kaming paki sa kilos niya. Kung nagkukutkut siya ng puwet, tapos inaamoy niya pagkatapos, wala kaming paki. Kung kinakain niya yung tutuli niya, wala kaming paki. Hindi namin kailangan malaman kung ano yung galaw niya. Ang kailangan namin, mauwi siya dito, yung sigurado at makapagturo siya kung sino yung mga kasabwat niya dyan sa sindikato. Which is, alam ko naman, si Romualdez tsaka yan, amo mo. Paki namin dun sa kinikilos niya. Kesa sa iba nyo pa malaman. Tangina mo, wala kaming paki kahit malaman namin sa iba. Sa iba, kung halimbawa umaakit siya ng puno paatras, wala kaming paki dun.
Hindi namin kailangan mabalitaan yun. Ang kailangan namin mabalitaan, kailan siya uuwi rito, mapapadala nyo rito para maituro niya na si Bongbong tsaka si Romualdez. Ganun. Sabi pa ng palasyo, mulat sa poll, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang naaresto. Tama raw si PBBM sa paggamit ng salitang nahuli. Nahuli at tsaka na-aresto magkaiba. Sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag Utangin na mo, bobo ka pala eh. Napaka-general pala nung nahuli. Bakit yun ang ginamit ng bobong amo mo? Ano ba talagang ibig niya sabihin dun sa nahuli? Ha? Ano ba ibig niya sabihin sa nahuli? Kasi if nahuli is very common and very general, then why choose nahuli? Why not choose the exact word? Tarantado ka talaga eh. Bobo ka talaga, Claire Castro eh. Oh, kung halimbawa, kung halimbawa na ano siya, na hold, o di sabihin mo na hold. Kung halimbawa nasita, o di sabihin mo nasita. Bakit mo sasabihin nahuli? Eh kung yun pala eh napaka-generic pala nung nahuli. Ganyan ka bobo si Bongbong Marcos. Kahit na paggamit na lang ng salita, hindi niya pa alam gamitin, magpatakbo pa kaya ng pamahalaan. Anak ng tinapay. Anong ibig sabihin nung nahuli? nahuli, pwede nating sabihin na napahinto. Tangina mo, ba't hindi mo sinabi na pahinto? Ba't ko magagamitin yung salitang nahuli kung may salita naman napahinto? Di sana sinabi ko na lang, Saldico, napahinto sa stoplight. Ganun. Napahinto saan? Putang ina mo ka, pinag-uusapan natin dito, Claire Castro, si Saldico eh. Kung yung nahuli, ibig sabihin napahinto saan? Sa paglunok, ganun? Sa paghinga? Sa pagkurap? Sa pagtae? Saan mo siya napahinto? Putang ina mo, Claire Castro, inutil ka. Yung tao, nandirito, tumakas, fugitive. Pag fugitive, gagamit ka ng salita according doon sa action ng tao, which is a fugitive. Pag sinabi mo ang isang fugitive nahuli, ibig sabihin, hindi na siya fugitive. Putang ina niyan. Ano mo na siya? Hawak mo na siya. Ano mo sinabi na pahinto? Oo, buti sana kung ang subject line natin, nagsasayaw. O si Saldico, nahuli. Nahuling ano? Nagsasayaw. Ang tumakas eh. So doon natin ibabase yung salita. Anak ng tinapay naman tong abogaga na to. Na-stop? Na-stop. Nahuli, napahinto, na-stop. Putang inang yan. Ba't hindi na lang ginamit yung napahinto at saka na-stop kung na-stop at napahinto lang siya? Ina mo bobo, hindi ka mananalo. Tarantado ka, gusto pang tumakbong senador. Dami na senador na tanga, dadagdag ka pa. Na-prevent sa pagkilos? Na-prevent sa pagkilos. Imagine, si Saldico, napahinto sa pagkilos, napa-stop sa pagkilos, na-prevent sa pagkilos. Ano siya, estatwa? Ha? Ano siya, manikin? Anak na ano siya? Ano siya, putang ina, naging yelo, ganun. Tarantado talaga to, putang ina ninyo, mga malalakas ang tama ninyo sa utak talaga. Pero binatikos yan ni Congressman Pulong Duterte. Giit niya sa kanyang Facebook post. Tama naman eh, ang sinabi ni Pulong, ganun pala yun. Kapag nahuli, hindi na pala yun aresto. Baka next time, pag nakulong, sabihin, nagpapahinga lang sa loob. O kaya, pag pagnanakaw, hiniram lang yung pera, ganun. Pag sinabi mong nahuling nagnanakaw, ay hindi po ako nagnanakaw. Anong ginagawa mo sa pera? Ba't nasa bulsa mo? Tinago ko lang kasi baka manakaw. Hutangin mo. Claire Castro, bobo ka talaga. Ang galing talaga ng bagong dictionary ng bangag ng administrasyon, flexible, adjustable at very convenient. Yung gagalaw nila yung goalpost. Ganun ang style nila mga bossing. As in, yung iniiba nila. Ginagawa nilang tanga yung mga tao. Kayo naman ang tanga-tanga nyo, naniniwala naman kayo. Kayo mga loyalista, putangin na nyo, ang tatanga nyo, naniwala kayo kay Bongbong. Naniwala kayo dito kay Claire Castro, kayo mga mainstream media, putangin na nagpatalo kayo kay Claire Castro, ibig sabihin, mas bobo kayo sa kanya. Kalinaw-linaw ng ibig sabihin ng nahuli. So malinaw na hindi pala mali ang ulat, mali ang pagkakaintindi ng lahat ng Pilipino. Yun yung sinasabi ko Mantakin mo, tatlo lang silang nakakaintindi dun sa sinasabi ni Claire Castro. Si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos, at si Claire. Tatlo lang sila. Tapos yung buong populasyon ng Pilipinas, mga bossing, naniniwala, excited actually. Yes, nahuli na. Nung narinig ko na nahuli, yes. Ay, salamat, mahuli na. Kung mapapauwi yan dito sa Pilipinas, matutuloy na tong kaso na to. Yung 18 Marines, mapapatunayan na kung totoo ba yung sinasabi nila. Si Guteza, totoo ba na nagdi-deliver sa ganito, sa ganyan. Yun na iniisip ng tao, as in advance mag-isip Gusto natin masolusyonan tong corruption na to Tapos putang ina, yung pala hindi yun ang ibig nila sabihin. Ano yun? Kung hindi naman pala siya nakakulong, hindi pala siya na-aresto, bakit puta nag-press con yung tarantadong presidente natin?
Pwede naman sigurong, putya, siguraduhin muna natin. Pero dahil nga, tangina niyan, walang alam yan, walang proyekto, walang ginagawa sa buhay, walang laman ng utak ni Bongbong Marcos. Ayan, bigla na lang. I-press con ko. Nahuli na si Saldi ko. Iuwi natin dito. Tangina mo, paano mo nahuli? Pinahinto nyo lang pala, naglalakad, pinahinto nyo lang eh. Gago, ginawa nyo na pala estatwa yung tao eh. Ayan, so tayo pa ang kailangang mag-adjust sa kanilang creative writing. Kung ganito ang standard, kahit sino pwede na maging truthful. Basta marunong magpalusot. Palusot yan eh. Sa totoo lang, hindi na ito simpleng semantics. Ito ay malinaw na pagtatakip. Habang abala sila sa pagpapaikot ng salita, mas lalo lang lumalabas kung gaano nila gustong ilihis ang usapan na mas malaking issue, lalo na sa corruption. Hindi na kami nagugulat, pero sana wag nilang gawing tangan taong bayan. Pare-parehas lang yan. Si Romualdez sabay-sabay lumabas. Nagsalita si Bongbong na ganyan, biglang si Romualdez, tapos biglang si Remulla. Tangina, alam mo talaga na na-coordinated itong effort na ito para malihis tayo sa issue. Kunyari, naiimbestiga sila. Kunyari, ipinapakulong nila. Pero wag ka madidismiss lahat yan. Tangina ninyo. Antayin na lang namin mamatay kayo lahat. Wala na kaming hostisya talagang matatanggap dito sa lupa. Siguro yung hostisya na lang sa langit ang aantayin namin. Antayin namin na bigla na lang bumula ang bibig ninyo isang araw, atakin kayo sa puso, tapos ang buhay na lang sa inyo pilikmata. Tapos ang maganda, yung maratay kayo sa kama, tapos ang gumagalaw na lang sa inyo yung mata na lang. Hindi na kayo nakakanguya, hindi na kayo nakakalunok. Tapos wala na rin kayo narinig. As in, buhay kayo, may tibok yung puso ninyo, pero hindi kayo gumagalaw. Yun yung pinakagusto namin eh. Para pati yung mga anak ninyo mahirapan sa paglilinis sa mga tae nyo. Putangin na ninyo. Mga hayop kayo. Pala nahuli, hindi na aresto. Baka raw next time, kapag nakulong, nagpapahinga lang sa loob. Dagdag pa ni Pulong, ang galing ng dictionary ng administrasyon at mga tao pa ang mag-a-adjust sa kanilang creative writing. Matatandaan na ginamit ang salitang arrested sa press. Putangin na nyo kung gaano kayo kasinungaling. Hindi daw nila ginamit yung salitang arrested. Ayan, nakalagay yung arrested. Ako, Bicol. Fugitive, ako, Bicol. Zaldi ko, arrested. Tapos biglang custody. Kasi daw, hindi daw ginagamit yung arrest dahil daw yung arrest ginagawa lang kapag ikaw ay merong kaso. Wala naman daw siyang kaso doon. So, ang sabi ng Czech Republic, no, we did not arrest him. We apprehended him, we questioned him, and then, palalabasin din namin siya because wala naman siyang kaso dito. Hindi naman namin kinikilala yung mga korte dyan sa inyo, yung mga reklamo dyan sa bansa nyo. Wala kaming pake. Wala naman tayo extradition treaty dito. So, there's no reason for us to contain him. So, to detain him, we have to let him go. Pero ito kasi ang pagkakasabi nila, arrested. Ngayon, hindi pala sinasabi sa arrested, binago na lang nila. In Czech custody. Pero hindi sila sigurado if talagang hinold siya. Hindi sila sigurado kung talagang hinold siya. But again, dito, ginamit nila yung salitang arrested. Tapos sasabihin nila, hindi namin ginamit yung salitang arrested. Ayun, tawag nyo dyan. Arrested. Tama naman yung spelling. Naka-highlight pa ng yellow. So, ginamit ninyo. When you put it there, ibig sabihin, official statement yan ng gobyerno, Malacanang. Sino ba gobyerno? Si Bongbong. Baka sabihin nyo, hindi na naman siyang gobyerno. Hindi lang si Bongbong ang gobyerno, ha? Hindi lang. Kasi sabi nila nakaraan, hindi daw siya yung executive, Bobo talagang putang ina nitong mga to. Release ng Presidential Communications Office. Pero binago yan itong nakaraang linggo nang magsalita ang Department of Justice na hindi na aresto si Ko. Tinan ninyo, kayo na lang. Hindi kayo nagko-communicate. Ito yung sinasabi ni Inday Sara na si Bongbong Marcos, hindi talaga yan nakikipag-usap sa mga sekretaris niya, ahensya ng gobyerno. Tangay talaga yan. Wala yan mga cabinet meeting na may mga direksyon. Wala. Kita mo to, simple lang naman Before mo i-announce, di ba? Before mo i-announce, you call your Justice Department. Justice Department, I received an intel that Zaldico was arrested in Czech Republic. Can you confirm? Ganun muna sana. Can you confirm? At least itong taga DOJ, sasabihin sa'yo, sir, there's no confirmation that he's arrested or that he's in custody. So, ganun ba? Sige, let's monitor the situation, monitor the issue. Bago ka maglabas ng statement na nahuli. Ang inan yan, ganyan. Yan yung sinasabi natin, mga bossing, na napakadelikado kapag wala sa matinong utak yung presidente. Kung yung kanyang wala sa katinuan sa pag-iisip, inakuha niya sa sobra-sobrang pagsuyop, sobra-sobrang pag-hit-hit. Kaya kailangan ipa-drug test talaga yan. Yung drug test na nakikita, hindi pwede yung drug test na bigla na lang may resulta na.
Kailangan, ano yan, monitored yan. Kailangan naka-live stream yan. Pati yung pagtitest, kailangan naka-live stream yan. Oh, ito yun. Kasimple-simple lang na desisyon ha. Nagkakamali pa siya. What more kung ang pagdidesisyonan mo, kahirapan. Pagdidesisyonan mo, trabaho. Pagdidesisyonan mo, edukasyon, peace and order, drug situation. Tapos, West Philippine Sea. Gusto nyo pang magdesisyon sa West Philippine Sea? Ito lang, di nyo madesisyonan ng tama. Ang bubobo nyo, pare-pareho eh. Sabi ko nga sa inyo, putang ina, kung i-rate kayo, kung ano kayo, tawag dito, basta i-gauge yung educational attainment ng gobyerno na to kung ibang babase lang tayo doon. Grade, kinder. Kinder, di kayo papasa sa grade 1. Wanag ng palasyo. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, Bobo nga kasi tayo. Bobo kasi kayo. Why did you use arrested? Why did you use nahuli? Well, in fact, hindi naman pala. Unang-una sa lahat, yes, naniniwala kami na aarestuhin ka lang if you have an arrest warrant. If you have pending warrants of arrest. If you committed a crime, ongoing crime na nahuli ka na pinapatay mo yung tao, yun. Pwede kang arestuhin dun. Oo. At saka ang nag-aaresto, pulis lang. Bakit nyo kasi ginamit yun kung di ba kayo mga bobo? O hindi ba pwede nyo naman pwede nyo namang gamitin kasi yung salitang Zaldico nahuli sa immigration dahil walang dokumento. O, ganun. Naintindihan na namin kagad yun. Pero yung sinabi mong na-aresto, iisipin talaga namin na may pinosas siya. Meron ba na-aresto hindi pinosas? Kayo gumamit nun eh. Hindi naman ang taong bayan eh. Kayo nag-press con, putangin na ninyo. Kayo ang nagsalita. Si Bongbong nagsalita. Wala naman ganitong usapan kung hindi nagsimula si Bongbong eh. Sinisisi nyo na naman yung pagkakaintindi ng tao. so igagalang po natin yung nais nila. Wala pang malinaw na impormasyon kung nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. Pero ang sigurado, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, What we are Sos, putay na nagsalita na naman tong bakla na to. Walang yung salita na naman to, walang alam. Ang kaya mo lang SK. Hanggang doon ka na lang. sure of is that this world is getting smaller. World is getting smaller. Ano yan? Disneyland. It's a small world after all. Tangina ninyo, ang dami nyong alam. Ang dami nyong mga palusot. Ang dami nyong ang dami nyong hanas. Ikaw din nagsasabi, pupunta ako dun, arestuhin ko. Pupunta ako dun, ako mismo nga aresto. Tangina nyo, yabang-yabang ninyo, panay ka lang naman pa-interview. Puro ka lang naman papogi, kala mo naman presidentiable kang ulul ka, di mo nga napaganda yung Cavite. Yan to. John Vic, may regalo ko sa'yo. Wait, eto, kukunin ko sa sa bulsa ko. Oh, pack you. Inan to. I mean, and sooner or later, we're really gonna get it. Sooner or later, we're really gonna get him. Ulul, kung gusto nyo mahuli yan, mahuhuli nyo yan. O lahat, walang imposible sa inyo basta paggawa ng kasamaan. Gamitin nyo na kasing kapangyarihan nyo sa paggawa ng kasamaan. Doon naman kayo magaling. Huwag na rin dumaan sa tamang proseso. Wala kayong alam sa proseso. Kung gusto nyo talagang mahuli yan, putyang ina ninyo, gumawa kayo ng illegal katulad ng ginawa nyo kay Pangulo. nagbabalita mula O mga walang hiya kayo. O panoorin natin, mga bossing, yung eksaktong yung press conference na yan ni Claire Castro. O eto. Republic at ang Pilipinas. So igagalang po na, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Maingat ang Pangulo? Anong naging maingat doon? Ibobo nga eh. Tanga nga eh. Nagkakagulo-gulo nga ngayon eh. Gumastos pa tayo dahil sa katangahan ni Bongbong. Ano sasabihin mo maingat magbigay ng anunsyo? Tangin na niya, wala nga ina-anunsyo yan eh. Yung anunsyo niyan, puro palpak. Tangin ng tao na yan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Gago, kayo nga gumamit. Putangin na ninyo eh. Kayo nga gumamit. Nasa website nyo eh. Yung website nyo, website ni Pangulo yan. Hindi naman yung website ng congressman eh. Sa atin po kasi, normally, pag sinabi na huli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Ayun na nga eh, sa atin. Kanino ba kayo nagbabalita? Kanino ba nagsalita si Bongbong? Nagsalita ba si Bongbong sa Czech Republic? Di naman, sa mga Pilipino. Sino ina-address niya? Pilipino eh. So kung ina-address mo yung Pilipino, dapat gumamit ka ng salita na maiintindihan ng mga Pilipino. Pag ginamit mo yung salitang nahuli, ano ibig sabihin nun? Tapos sasabihin niya, kasi sa ating mga Pilipino, ganito ibig sabihin ng nahuli. Alam namin gago, hindi naman Latin yan. Yun ang pagkakaintindi namin eh. So ibig sabihin, mali yung pagkakaintindi namin, kayo tama. Eh di wow. Kayo na. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya
na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas. So, igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila or nakuha yung kustodiya at that time. Nakuha yung kustodiya. Ang ina nyo, hirap na hirap kayo mag-articulate, no? Hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So, walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Walang iko-correct si Pangulo, magaling siya. Ganyan, sabi ko nga sa inyo, ganyan yung mga adik. Ganyan yung mga adik, hindi mo pwede i-correct yan. Pag sinabi mong, adik ka na, hindi ako adik. Sabog ka, hindi ako sabog. Paano hindi ka sabog kung ano-ano nakikita mo? Totoo yung nakikita ko, narinig ko talaga. Ganyan yan, hindi mo yan mapapasunod. Ano yan, in denial yan. Ganyan yung mga adik, mga bossing. You need help, 'di ba? Sasabihin nga nila, I think you need help. No, I don't need help. I can stop using drugs. Kaya ko 'yan. Oh, hindi matutulog yung isang araw, paggising yan gagamit na naman 'yan. Ganun 'yan, hindi nila tatanggapin yung pagkakamali nila, hindi nila tatanggapin yung mga kapangitan sa kanila. Oh, kasi nga may tama sa utak bogsa The government, kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. Oh, kaya nga, kayo gumamit nung arrested. Kayo gumamit nung arrested. Sinabi ni Bongbong nahuli and even kayo, ang pagkakaintindi nyo, arrested. Kaya ngayon nilagay ni Dave Gomez, bobo rin yan Oh, yung bumbunan kasi niya manipis. Hindi nag-develop yung bumbunan niya ni Dave Gomez, hindi sumara. Pag yan nagugutom, malalim bumbunan yan. Baka nahamugan. O, tinan mo, sinabi ni Bongbong sa press con nahuli, anong nilagay ninyo sa inyong website? Arrested. Kasi yun din ang pagkakaintindi nyo. So, don't make it sound like hindi namin naintindihan. Kayo naintindihan nyo. Kayo din, mali yung pagkakaintindi nyo. Tangin na ninyo, hindi kayo mananalo sa amin. Hindi kayo ubra sa amin sa argumento. Marami pa kayong kakainin bigas. Hindi pa kami mga abogado niyan, Claire Castro. Hindi ka na manalo sa amin. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Ayusa Claire, good afternoon po. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si... Seeking clarity. Mali pa. Pero mga media natin seeking clarification, seeking clarity, ano yun? Grabe naman itong mga quality ng quality ng media natin ngayon. Simple-simpleng, sa bagay nakakahawa din kasi si Claire Castro, tanga si Claire mag-English. Hindi man ako magaling mag-English, pero kahit papaano naman, alam ko yung mali tsaka yung tama. Seeking clarity. Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Premature, hindi lang premature, hallucination. Oh, it's more of an hallucination, or if it's more of a hallucination than premature. Probably si Bongbong Marcos bigla na lang paggising niya, pagmulat ng mata niya, yung kagad yung pumasok sa isip niya. Kaya akala niya yun na yung totoo. Kasi nga impaired ang isang adik. Ang isang adik ay hindi nakakaisip ng matino. O, inaakusahan mo na naman na adik. Yung kapatid din naman na nag-akusa na adik, na yung kapatid niya, hanggang mula doon noon daw, hanggang ngayon, adik. Hindi pa man nagpapadrug test. Sabi ko nga sa inyo, titigilan na natin yung salitang adik kung yan ay nagpa-drug test na. Hindi So, sa lahat din ng mga nangyayaring kabobohan niya, I mean, it's likely na isipin ng tao na talagang adik yan. Hindi naman siguro yan, abnormal. Hindi naman mongoloid yan. Wala naman sigurong ADHD yan. Alam mo 'di ba? So, ano na lang ito? Either bobo, tanga, inutil, baliw, sabog. Yun lang naman yun Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest.
Ang nahuli na salita Arrest. Wala man lang T. Arrest. O, tingnan nyo. Maniniwala ka sa ganyan? na it is an arrest. 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 May T yun. Tangina naman, ang bobo nyo naman sa gobyerno eh. Simple na lang pag-pronounce ng salita, hindi nyo pa magawa eh. Tangina, mag-analyze pa, mag-pronounce na lang, hindi nyo pa kaya. Inang ina ninyo, mga bobo talaga kayo. Alam nyo, ito na yata ang pinakamaraming bobong nasabi ko sa isang vlog. Dahil sobrang bobo ng mga ito. Hindi mo talaga mapipigilan sa... Alam nyo, may mga nagko-comment sa akin na, Boss D, bawasan mo naman yung pagmumura eh. Hindi ka mapapamura sa ganyan, pinapasahod mo. Tayo, hirap na hirap tayong magtrabaho, tapos ito ganyan lang ang ginagawa, tapos ang laki-laki ng sweldo. Galing pa sa pera ng taong bayan, tapos hindi ka magmumura. Ang hirap naman ng pinagagawa nyo sa akin. Okay, wag na kayo manood dito kung ayaw nyo na nagmumura. Mapapamura ka sa mga to eh. Puro katarantadong kabubuhan tong mga to. Anong gusto nyo mangyari? Galit nga tayo eh. Pag galit ka naman, nagmumura ka talaga eh. Mapapamura ka dito. Huwag kayong mag-alala pag hindi na si Bongbong presidente, iwasan ko na magmura. Baka magbasa na ako ng mga ano rito, ng mga Bible verse dito, sobrang bait ko. Antayin nyo lang. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat. Yung Hindi mali si Bongbong. Sabi niya napahinto niya si Saldi ko sa pagkilos. Putang inang yan. Ano? Pepsi 7-Up. Alam niyo yung laro na Pepsi 7-Up? Yung pagka Pepsi 7-Up, pag nakatalikod kang ganyan, tapos Pepsi lalakad sila 7-Up, makita mo kung sino yung gumagalaw, di ba? Parang stop dance. So, ganyan din yan. Naglalaro lang si Bongbong na stop dance noong mga panahon na yan. April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling Oo na, hindi na mali. Pakina, ikaw na tama. May tama ka. May tama ka. sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ng Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Ano nga yung nakalagay doon sa website nyo? Arresto nakalagay doon, inutil. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yun ang kanilang pag-translate. Yun ang pag-translate. Yun din yung aming comprehension. Yun din yung aming understanding, and that is normal. Don't make it sound like kayo yung magaling, kami mali. Kayo yung mali. Most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil Naniwala yung media, bobo. Tanga. Naniwala ang putya. Dito, matindi yung ano niya dito, matindi yung debate niya dito sa part na to nung reporter. Talagang nakipagtalo. Yung isa, ang ina siguro binigay extra rice yun. Extra rice yun. O extra rice ka mamaya o mag-agree ka lang. O ito, medyo lumaban dito si kuya eh. Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico kayo sa pag-check ng missing gamit ng Czech Republic, kaya Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic, kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing na nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement? Mabuti pa to eh, kinwestiyon eh. Ma'am, nakatanggap si Bongbong ng balita. Bakit hindi muna natin kinumpirma bago natin ilabas yung balita?
O kasi akala natin, kaya nating i-manipulate. Akala natin, katulad ng Pilipinas yung Czech Republic na walang batas, na hindi, kumbaga, bara-bara. Sa Europe, hindi bara-bara. Importante sa kanila yung human rights. Kaya nga nandiyan dyan yung ICC, kaya nga nandiyan dyan yung United Nations eh. Kasi ang mga Europeans, very sila dyan. Di ba sinabi ko nga sa inyo, pagka ikaw sa bahay mo may pumasok na ibang tao, doon natulog, doon tumira, hindi mo pwedeng paalisin. Bawal yun. Bawal na bawal mong palayasin, lalo na kung umuulan, nag-i-snow, bawal mong paalisin yun. Bubuhayin mo yun. Kaya pananatilihin nakalak yung mga bahay dahil pag may pumasok dyan, wala na, hindi mo na yung mapapalabas. 2 years bago mo daw mapalabas yan. Magfa-file ka pa ng kaso sa korte. They value human rights. So, akala siguro to ni Bongbong lahat ng mundo kasing tarantado niya. Kaya nung nalaman niya yun, sure na siya na lalabag din sa batas yung bansa na yun, kaya nila sigurong bayaran. Baka ang dami siyang pera masyado, kaya bayaran na lang yan. Pauwi na dito yan. Baka ganun. Pero ako hindi ako naniniwala na talagang nahuli. Hindi ako naniniwala na talagang na-aresto eh. Kasi palabas lang ni Bongbong yan. Gusto mo bang mahuli yung isang tao na ikaw ang itinuturo na salarin? Inaning lang yan eh. Pinaraning lang yan si Romualdez. Kaya si Romualdez, utog na utog. Ako isuturo niyan eh. Ba't mo hinuhuli? Kaya nag-away sila magpinsan. Ngayon, umaatras na siya sa laban. Kasi nga, tinakot na ni Romualdez, si Bongbong, sabi, Bongbong, ilalabas ko lahat ng mga nalalaman ko. Ganun ba? Sige, hindi na natin nahuli si Zaldi. Baka nga mamaya, hindi to confirmed pero baka mamaya pumunta pa yung DOJ dyan para lalong palayain eh. Sige na, palayain nyo na, paalisin nyo na. Baka nga mamaya, Czech Republic, binigay na sa DOJ natin, tapos pinakawalan na lang parang ibon para hindi mapahuwi sa Pilipinas. Sige na, magaling mo, magtago kasi susunod. Ay, nakadaan ka ng daan ng border. Di ba? Hindi natin alam. Nag-speculate lang tayo kasi nga, puta, alam natin, manloloko tong mga ito. Pero tama ito sinasabi ni Kuya. Before kang magbitaw, hindi ba dapat kumpirmahin mo muna? Due diligence, di ba? Double check. Di ba ganun naman talaga dapat? Dahil ito si Bongbong, hindi naman to corporate. Wala man pinag-aralan to. Bobo man ito. Hindi niya gagawin yun. Kung ano yung unang pumasok sa isip niya, dahil nga sabog, siguro, ilalabas niya. Sa Pangulo, and then it took days before it was corrected kasi kumalat, di ba, sa mainstream media the arrest, and it took days before the government corrected, given that proactive naman kayo sa pag-check ng misinformation, minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word, kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. Hindi nga nangyari sa Pangulo pero nanggaling sa gobyerno, putang ina mo. Ano bang tawag doon sa website nyo? Di ba website ng gobyerno yung putang ina mo ka? Di sa inyo nang galing yun, gago. Tanginan to si Claire Castro, napakabobo naman itong babae na to. Tanginan nito, siguro talaga yung utak nito kumikintab ba? Hindi gumagana eh. Parang stainless yung utak siguro nito. Pag binenta mo, mahal. Pag tinignan mo, yung kilometrahe, mga 3 lang yung tinakbo. Parang kotse, bumili ka, inuwi mo lang sa bahay, hindi nalaspag. Yung palagay ko hindi utak ang ginagamit nito eh sa pag-iisip. Palagay ko ginagamit nito sa pag-iisip. Kulangot. Kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito, dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya, technically, hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So, that's the time. Kaya nga mag-apologize kayo. Putang ina ninyo. How hard it is to apologize when you are wrong. It's hard to apologize when you are right. You are wrong for using arrest sa website ninyo. So, apologize for it. We apologize. The PCO is apologizing for using the word arrest. We made the mistake for using arrest kasi hindi pala dapat yun yung ginagamit. How hard it is to say sorry. Hindi naman kayo mga perpekto. Bobo nga yung administrasyon nyo. Wala nga kayong achievement eh. Tanga nga kayo eh. Ba't hindi pa kayo mag-apologize? Yun lang naman ang gusto ng mga reporter na nandiyan dyan eh. Bakit hindi nyo na lang po sinigurado muna? O bakit po arrest yung nilagay ninyo kung hindi pala arrest? O kaya nga, we apologize for the confusion. Ang dali naman nun. Rest assured that we will be careful with the words that we're gonna use in our website. Ganyan. Di ba? Madali naman yun. Ano mo mahirap to? Ako pag nagkakamali ako dito, nag-apologize ako. Halimbawa, meron akong opinion na mali. I acknowledge it because I'm just human being.
Hindi naman ako hindi naman ako PhD, hindi naman ako eksperto. I'm just giving my opinion. If my opinion is wrong and then mas merong tamang opinion and you acknowledge it. Bakit hindi mo kayang i-acknowledge? Hindi nyo kayang i-acknowledge? Hindi naman kayo perpekto. Bobo man kayo. Wala man kayo nagawa sa bayang Pilipinas. Na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin from Czech Republic si Ko bago ngayon sabi ng DOJ mismo baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo na? I-ano nyo na lang, i-acknowledge nyo na lang na yes, it sounds like nagkaroon tayo ng premature announcement and we apologize for that. Rest assured that before we do that, before we make an announcement, we will confirm first. Pwede naman tayo na ayaw umamin. Akala mo magagaling, akala mo matatalino. Alam mo, yan ang isang senyales ng pagiging bobo. Yung hindi mo kayang aminin na bobo ka. Oo, yung puro yabang ka lang, wala ka talagang talino, wala kang abilidad, ganyan yan. O subukan ninyo, yung mga mabababang uri ng tao, yung mga walang pinag-aralan, i-correct mo, magvi-victim card yan. Kaya mo lang naman ako sinasabihan na ganyan kasi mayaman ka, mahirap lang ako. Ganun eh. They will not accept na mali sila. Mali na yung ginawa, sinabi mo, pula yung ipintura, pininturahan ng puti. I told you to paint it red. Bakit puti yung pinintahan mo, yung pinintura mo? Oh, so anong ibig niyo sabihin? Bobo ko. Grabe naman po kayo magsalita sa akin. 'Di ba? Hindi. Alam mo, ako kasi naging humawak ako ng tao sa kumpanya nung ako'y nagtatrabaho pa. Nagkaroon ako ng posisyon sa kumpanya tapos may mga tao ako. Inis na inis ako kapag may nahuhuli ako na ginawa ng tao ko tapos i-deny niya. Galit na galit ako sa isang tao na dahilan pa ng dahilan. Mali na dahilan pa ng dahilan. Kasi sign yan ng pagiging mayabang eh. Sign yan ng pagiging tanga eh. O kasi kung talagang matalino ka, you learn from your mistakes. And alam mo na magkakamali ka. Ako kasi, kapag kayong boss ko, pumunta yan sa akin at sinabi niya, boss di papaliwanag niya sa'yo, boss di sir ganito po yan, ganito yung nangyari dyan, so i-explain mo. Tapos yung boss mo, being your boss, sasabihin niya sa'yo na, mali yung ginawa mo, dapat ganito na lang ginawa mo. Ikaw, anong gagawin mo? Makikipagtalo ka sa boss mo? Hindi, iisipin mo, tama ba yung sinabi ng boss mo? Kung tama yung sinabi ng boss mo, oo nga no, sir, I missed that out, I'm sorry. I'm sorry sir, rest assured, it will not happen again. Di ba ganun? Ganun lang naman simple. Magagalit pa ba sa iyo yung amo mo? Yung amo mo ba gumising tapos ang goal niya na gawin ngayong araw na to, pagalitan ka? Hindi. Oo, ang goal niyan, maghanap ng, i-monitor yung trabaho ninyo. Pag may nakitang mali sa trabaho nyo, papansinin niya. Pag tama yung trabaho nyo, sasabihin niya, oy, good job ka dito Oh, good job ka rito, very good ka dito. Alam mo yun, pag nagkamali ka, just accept it. Kung mali ka talaga. Ngayon, kasi magdidiskusyon kayo ng boss mo, sir, hindi ba ganito? Oo nga no. Sasabihin din naman ng boss mo na mali siya kung mali yung pagkakapagalit niya sa'yo. Pero kung nagalit siya sa'yo at alam mo na mali ka, anong pinakamaganda mong gawin? Oo nga. Sige sir, i-correct ko po, pasensya na. Sorry sir. Tapos mag-i-email ka ngayon, i-retract mo. Please disregard this email. Halimbawa, may na-email ka na, please disregard this report. We did not include this, the blah 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 blah. Sorry for wasting your time. This is the correct data. Rest assured that we will minimize the issue of such. Di ba yung mga ganun? Ang dali naman nun eh. Ako pag may tao ako sa ganyan, uy ano to? Ba't ganito? Hindi kasi sir, ganyan eh. Oo nga, pero alam mo yun, ano ko yung pagkakamali niya, tapos magdadahilan pa din. Sir, kasi mahina yung internet eh. Sir, mag-iisip na lang sila ng kung ano-anong alibay para lang mailigtas yung sarili nila. Pero doon ako inis na inis. Sasabihin ko yun pag nag-meeting kami next time, pag merong mali, aminin na kagad yung mali, tapos i-correct na. Hindi na, pahabain pa natin yung istorya, magtatalo pa tayo. Pag sinabi kong mali, mali. Kasi pinagdaanan ko yung trabaho na yan. Alam ko, bago ko ma-promote, galing ako dyan, alam ko na mali yan eh. So mas matagal na ako sa'yo dito, alam kong mali yan. Pakitaan mo ko ng panibagong proseso na kayang kayang i-override yan.
O ganun, hindi pag wala, o mali ka. O tama na. Ayusin mo na lang kung ano yung sinabi ko, yun yung gawin mo. Nag-apologize ka lang, hahaba pa yung usapan. Kaya ang dami yung ang dami yung alibay. Kaya ang haba-haba nitong issue na to ng pagiging fake news peddler ninyo. At lalo kayong mga nagiging mga fake news peddler, kayong Malacanang. Kasi nga pinipilit yung gawing mali, yung gawing tama yung mali eh. Yung baluktot dinidiretso ninyo eh. Mali yun. Pag mali, umamin na agad. Sorry, nagkamali din ang presidente. Mali yung information na na-receive ng presidente, na-reprimand na yung tao na nagsabi. Kasi ang presidente naman, nagre-rely lang din yan doon sa mga information. Ang magkakamali lang natin is na-excite tayo dahil talagang excited ang presidente na mahuli si Zaldico. Kaya in-announce niya kagad without due diligence. Di ba? At least man lang sana, ganun hindi eh. Taragis kayo. Mga manluloko na kayo, mga sinungaling pa kayo, mga hayop kayo eh. Pakinggan ninyo, itong ginawa ni rito. Ginawa rito ni Harry Roque na paliwanag. Ayan, Harry Roque, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Ayaw kong buwisitin kayo, ang aga-aga no, dyan sa Pilipinas. Pero kumpirmado po ha, kumpirmado, fake news ang ating presidente, bangag na fake news pa. Mas lalong fake news yung kanyang spokesperson na talaga namang queen of fake news. At syempre, ang Di ba bakit nagkakaroon ng usapan ng fake news? Ang daming problema ng Pilipinas, fake news pinag-uusapan natin. Ang daming problema sa flood control project, sa mga sinasabi ng nila Gutezan, ng mga 18 Marines, flood control, at saka ito yung pinag-uusapan natin, fake news. Bakit? Kasi ang hilig ng Malacanang magtawag sa mga Duterte supporter na fake news, pero sila yung unang-unang fake news. kumpirmado, nag-junket lang ang high-level delegation galing sa DOJ na pinamumunuan ni Secretary. Kasi sabi ni Bongbong, magpapadala ako dyan ng high-level delegation. Yung pala nag-junket lang. Pinaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng nag-junket. Ang ibig sabihin nun, nag-travel ng sponsored, libre. Wala naman nangyari, sponsored. Sila lang, nagpakasaya lang sila doon. Vida sa Prague. Nakita niyo naman nakapagdasal sila doon sa Santo Niño de Prague. No? Alam naman, yan talagang nais puntahan ng mga Pilipino. At I'm sure, dahil nagpunta sila doon, nagpunta na rin sila doon sa Old Town District, nandoon yung Charles Bridge at nandoon yung astronomical clock. At sigurado ko, dahil nandun na naman sila, dinala pa sila ng ating ambassador doon na talagang nagyayaya naman sa mga Filipina officials doon sa Prague Castle. Wow, pasyal yarn. Field trip yarn. Ay, magpi-field trip pala kayo, hindi na lang kayo nagpunta sa sa Maria Makiling sa Laguna. At I'm sure nakatikim sila ng Prague food, no, na hindi naman ganun kasarap. Prague food, siguro mga kapalaka yan, no? Ang ginisang palaka, ganun ba yun? Pero masyadong maraming bilis. Pero nakakabuisit, halatang-halata na wala silang dahilan para magpunta sa Prague kasi nandun naman yung ating ambassador. It's not as if wala tayong mission sa Czechoslovakia. At alam niyo naman, maski ang ambassador ay hindi secretary, pareho lang sila ng estado dahil ang ambassador ay alter ego ng presidente doon sa kanyang diplomatic post. So pareho lang silang alter ego ng presidente. So halos pareho kanilang rangko, bagamat career itong ambassador natin dyan sa Prague. No? At hindi naman kinakailangan na magdala pa ng katutak na tao. Alam niyo ba ang balita ko? Ang balita ko rito, hindi ko alam kung lahat sila ay tumuloy ng Prague. Pero napakalaki ng delegasyon na nagpunta dito sa Austria. At ang pinag-uusapan naman nila ay yung mga employment opportunities dito. No? Pero marami daw doon, ang total na nag-attend dito sa Austria ay 70 delegates sa panahon na nagtataasan ng presyo ng pagbiyahe via airlines. No? At marami daw doon sa delegasyon na yon ay sumama din sa Prague. Siyempre, since ang Prague naman ay 3 hours by car, 4 hours by train, edi maglamyerda na rin sila para 2-in-1 ang kanilang junket. No? Vienna, na ang buong First District ay UNESCO Heritage Site, at saka doon sa Prague, na ang Old Town Plaza ay UNESCO Heritage Site din. No? So ang mga walang ya, habang nagdudusa ang mga Pilipino, wala man lang konsyensya, hayun, linustay ang pera ng taong bayan para sa, alam naman natin na, junket lamang. Bakit? Kasi sinasabi ko na nga, fake news lahat ng sinasabi nila eh. Bakit pa sila magpapadala ng tao? Alam naman natin, fake news na yung sinabi ni Presidente na nahuli daw si Zaldico sa Prague. At syempre, dahil fake news nga sa pagkakahuli, mawala na dun si Zaldico. Okay, alam niyo po, hindi ako pwede magsalita sa kahit anong impormasyon na nakalap ko bilang isang abogado. Pero po pwede ko magsalita sa mga hakbang na ginawa ko. Mula nung narinig ko yung fake news na naaresto si Zaldico. So ano ibig sabihin?
Ibig sabihin, eto mga taga-gobyerno, naglamyerda lang. Para lang masabi na may ginawa sila, naglamyerda lang. Mano ba naman yung sinabi ni Bongbong Marcos na we have received an intel a report that Zaldico was apprehended or was stopped in the immigration sa Czech Republic. So I will be sending Filipino delegates to confirm and to check the issue. Pwede naman ganun, pero ang yabang-yabang eh. Iuuwi natin si Zaldico at pahaharapin natin siya sa mga kasong ulul mo. Pahaharapin sa mga kaso. Ikaw ang sinasabi niyang ikaw ang dapat humarap sa mga kaso dahil ikaw ang sinasabi niyang salarin. Sa lahat ng mga katarantaduang ginagawa niyo dyan. Ang ina niyo, ang dami niyong pinagsasasabi. Mga kupal. Ito sinabi ni pagtungkol diyan sa mga paghahanap sa sa diyan kay Zaldico. Ano masasabi nito ni Erice? Sabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na po sa custody ng Czech Republic itong si Zaldico. Hindi rin daw po sigurado kung nasaan ngayon ang exact location po niya. Ano pong reaction niyo dito? Hindi ko alam kung ano pong ginagawa ni Secretary Vida sa Czech Republic. Sapagkat ang pangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino, yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic. Meron naman po yan. At kung may ganyang kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa... Bobo nga kasi. Bobo kasi si Bongbong. Kaya hindi niya ginawa yan. Oo. Pero okay, alam naman natin na bobo siya. Pero ang pinakamasaklap nito, bobo na siya, ayaw niya pang aminin na bobo siya. Kasi kung bobo siya, napaso siya, tapos inano nila, ang tawag dito, ni-retract nila. Mahilig naman sila mag-retract eh. Ni-retract nila, sabihin nila na, sorry, nagkamali tayo, kala natin nahuli na. Pero madulas talaga si Palos. Magaling talaga, kriminal talaga. Nahuli, tapos nakalabas din. Nahunan tayo. Pero ibig sabihin, palit na ng palit yung mundo niya. Alam mo yung mga ganun sana, di kahit papaano. Pero yung bobo ka na, tanga ka na, tapos may bago ka pang katangahan na ginawa. Ano yun? Nagpadala ka ng delegasyon doon, gumastos ang pera ng taong bayan. Buti sana kung pera nila yan. Para sa isang trabaho na alam naman nilang walang kakawenta-kwenta. Kasi nga, sabi nga ni Erice at sinasabi na natin kanina pa, pwede naman kayong mag-utos sa ating mga tao na nandun na binabayaran na natin. Bakit kailangan nyo pang mag-field trip papunta dyan? Bobo eh. Consulate, sila yung may diplomatic relations at sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Vida dyan sa Czech Republic. At kaya nga nang nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. So you feel like, kagaya ng sinasabi ng iba, wala pong proper coordination bago nagkaroon ng anunsyo muna noon ng Pangulo tungkol po dito sa kung nasan talaga yung custody nitong si Zaldico? Tama po. Oo. Tama po, parang panic mode pagka nababanggit na si Zaldico. Dahil alam nyo, sa totoo lang po, kahit wala naman si Congressman Zaldico, kung gusto lang nating malaman yung katotohanan tungkol dito sa pinakamalaking nakawan sa national budget at flood control. Tama yan. Kahit wala si Zaldico, nandiyan naman si Romualdez, yung amo ni Zaldico. Ikulong natin. Si Bongbong andyan din. Pinsan nyo nung amo ni Zaldico. Ikulong na rin natin. Tsaka kung talagang gusto nyo tong i-resolve, yung 18 Marines, ipatawag na yan sa Senado, sa Kongreso, kahit saan. Ipatawag na yan. Diba? Alamin na natin. Busisiin na natin yung mga ebidensyang hawak nila kasi hindi lang daw pictures, may mga videos pa daw at may mga pictures pa mismo na nire-receive yung mga pera na yan ng mga congressman. Kung talagang gusto natin, ano natin. Kung si Bongbong Marcos talagang wala siyang kinalaman at alam niya sa sarili niya na wala siyang kinalaman, hindi ICI ang bubuin niya. Hindi ICI, bubuin. Alam kasi ni Bongbong na kung hindi man siya ang sangkot, baka yung asawa niya o kaya yung anak niya. Kaya iniiwasan nila ito hanggang ngayon, isang taon na, wala pa rin nahuhuli. Wala pa nakukulong si Senator Bong Revilla, wala namang kasalanan si Senator Bong Revilla. Malinaw na malinaw dun sa bail hearing niya na ilang linggo nang umaandar, na walang makakapagpatunay, may pirmadong dokumento at makakapagpatunay na nagdala sila ng pera sa kanya, ng kickback. Ultimong yung mga driver ni Bernardo, ni Yusek Bernardo na sinabi niyang naghatid ng pera
kay Bong Revilla, sinabi nila doon sa hearing na hindi namin sure kung yung hinatid namin sa kanya pera. So walang makakapagpatunay nun, walang testimonya. Meron lang isang testimonya na walang ebidensya. Walang ebidensya, hard evidence that can prove na ito si Bong Revilla dapat makulong. Si Yusek Bernardo, sinasabi lang niya na ganito kalaki ang kickback nitong tao na to. Pero wala siyang patunay na yung kickback na yan, ibinigay nga niya. Wala siyang patunay na ganun. Tapos sabi niya magbabalik daw siya, magre-restitute siya ng 1 billion. So ibig sabihin, ganun kalaki yung ninakaw ni Yusek Bernardo. So siya talaga yung criminal dyan. Sinong mag-activate sa kanya? Sinong popondo sa kanya? National government at saka yung mga insertion ng Congress. So kung talagang gusto nila na may makasuhan o marisolba ito, lahat ng testigo dapat palabasin mo, pagsalitain mo at pakinggan mo. Kung ikaw, alam mo Bongbong na wala kang kasalanan, ikaw mismo ang mag-iimbestiga. Ikaw mismo, hindi yung naglagay ka ng investigasyon, tatatlo yung tao na wala yung dalawa, tapos naglabas ng report, hindi nyo pa sinabi sa mga Pilipino. 40 million, 45 million yung budget nyo ro, tapos hindi kayo nag-report sa tao. O ibig sabihin, may pinagtatakpan ka. Diba? Parang drug test lang din yan eh. O, kung ayaw mo magpa-drug test, ibig sabihin, positive na drug addict ka. O yung colon cancer na sinasabi, ayaw mo maglabas ng medical bulletin. O ibig sabihin, baka totoo na talagang sarado na yung butas ng puwet mo. I mean, ganun lang naman kasimple yun eh. O tama yung logic ni ni Erice. Kung hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-iimbestiga talaga, walang big fish na nakukulong, pinagtatakpan nyo. Narito po yung mga major players sa ating bansa. Alam niyo, nagpetition ako sa Supreme Court at kinwestiyon ko yung presence ng unprogrammed appropriations sa national budget. Lumalabas po doon sa pagsusuri ng mga maestrado ng Korte Suprema, yung 2023, 2024 at 2025 national budget, talagang ginastos yung mga unprogrammed appropriations kahit na hindi pa naman napapatunayan na merong karampatang pondo ito. At nakalagay na sumiti po sa Korte Suprema yung katakot-takot na mga dokumento na nagpapatunay na na-release yung pondo ng mga unprogrammed appropriations na ang nakapirma lang ay si Secretary Mina Pangandaman ng DBM. Ito po ay dapat inaaprobahan ng Pangulo. At yung 2023 at 2024 national budget po, wala pong approval ang Pangulo na ilabas. At yung 2025 po, inalis na dun sa provision na kailangan pang pirmahan ng Pangulo. Kaya lahat po ng mga budget na yon, isa lang ang nagdesisyon sa pagpapalabas ni Secretary Mina Pangandaman. At ito po ay hindi na question sa Senate Blue Ribbon Committee at nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee. Talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Ano po ulit? Ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Oo. Kumbaga, hindi na-inform ang Pangulo sa kung ano talaga yung nangyari. Yun po ba yung gusto niyo ipakahulugan doon? Oo. I doubt it that if they are really sincere in finding Saldico, Congressman Saldico. You're doubting if they are sincere in finding Zaldico. Sino po ang hindi sincero sa paghahanap kay Zaldico? The government. Oh, di ba? Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Oh, itong mga ganitong gawain ng gobyerno, wala ito. Puros kaek-ikan lang to. Oh, puros kaek-ikan lang. Oh, ito, pakinggan din natin itong balitang ito, makapalang mukha ng tao na to. Handa na daw siya maging presidente. Sige. Being president is everyone's dream, but Hindi, kayo lang. Kayo lang may gusto ng wag niyo kami idamay. Being president is everyone's dream. Ulul, kayo lang ang may gusto niyan kasi magnanakaw kayo. Alam may gusto gusto ko maging presidente, hindi no. Nek mo, gusto ko lang yumaman. Gusto ko lang yumaman, kumain ng masarap, umikot sa mundo. Yan gusto ko. Ang pangarap ko nga, mapahaba ko lang yung buhay ng mga magulang ko, mapaaral ko yung mga dapat kong paaralin, mga anak ko. Tapos mabili ko yung mga pangangailangan ko. Yun lang, simple lang naman kami. Kayo lang naman may gustong maging presidente kasi putang ina ninyo, ganid kayo sa kapangyarihan. Ganid kayo sa power, sa mga bodyguard nyo, mga pogi. Tsaka gusto nyo na may control kayo sa lahat ng bagay. May control kayo sa pera. Nakita nyo yung potential.
Tangina, grabe pala kapag magnanao ka na presidente, maging katulad ka ni Bongbong Marcos, yaman-yaman mo. Bantakin mo si Martin Romualdez, gaano karami bahay niya sa ano? Gaano karami bahay niya sa Forbes Park, tapos yung dating 500 million na pera niya naging 3.5 billion. Oh, talagang gugustuhin mo maging presidente kasi shortcut. Oh, pero ako siguro ang pangarap ko manalo sa loto, ganun, kahit di ako tumataya. Yun ang mga pangarap. Tangina, mga ngangarap ka lang eh. Pahirapan mo pa yung sarili mo, John Vic. I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job. Wow, the people will never be ready for a Remulla in national position, not even in Senate. Pang ano ka lang, pang Cavite ka lang, doon ka lang magtago ka sa Cavite nyo. Sa inyo na yung Cavite, kung gusto nyo sirain nyo. Wala kaming pakialam, di naman kami taga dyan. Bahala na yung mga taga Caviting makinabang sa pagsisira nyo sa Cavite. Oh, pero wag ka na. Oh, hindi, mas maganda tumakbo ka, John Vic. Takbo ka. Takbo ka, di ba, sa 2028. O, para malaman mo kung gaano ka katanga. I don't know. If you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not the best person. Pero so Front triangle, remember that. they still Ito, may isa pang epal. May isa pang epal. Sabi kasi nito ni Llamas, aba, ang bobo ni Remulla, tatakbong presidente. Eh, bobo din ako, tatakbo rin ako presidente. Hindi kasi sabi ni Remulla, madali lang maging presidente. Kung si Bongbongan, tanga-tanga eh. Naging presidente, ako pa kaya. O mas matalino naman ang konti si Remulla, mga 2 hakbang. Eh, Bongbong, tinan mo sino pang gusto umepal. takbo kayo. Secretary. Yes. Secretary, takbo kayo for president, tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Wow, putang ina niyan. Magkakaroon ng presidential debate ng mga itlog. Ng mga bugok na itlog. Imagine, pati si Llamas gusto maging presidente. Tangina, taas ng pangarap, di ka na nga makalakad ng diretso, gusto pa maging presidente. Para magdebate daw sila. Tanginan nyo, ngayon na kayo magdebate, ba't tatakbo pa kayong presidente? Kung tayo na pipestihin nyo pa yung taong bayan, gagastos pa kayo. Diyan na lang sa show na yan, magdebate kayong dalawa, pabubuhang kayo. Ina itong mga to. Ang dami nyong alam. Sige, gusto ko yun, ha? Gusto ko yun. Maganda yan, ha? Oh, heckler's, Takbo ka, ano yun? takbo ka, presidential Heckler's debate dream. tayo. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si patakbuhin din natin si Harry Roque. Ayun, Tatlo isa pa tayo yun. magdebate ron. Hindi, di kayo mananalo debate. Abogado yun. Hindi naman kayo abogado dalawa eh. Bobo kayo eh. Si Harry Roque, kahit na ganun yun, aligaga yun, maligalig yun. Putang ina, international lawyer yun. Ano ba kayo? Para sa mga bobo. Yung mga kayo napatunayan sa buhay. Puro lang naman kayo interview. Parami yan kayo ng interview. Yun, mananalo kayong presidente yung 2 ron. Makapal ng mga mukha, wala pang nagawa. Putang ina, gusto pa maging presidente nitong 2 ulol na ito. Ba, presidente ng presidente ng asosasyon. Kahit presidente ng asosasyon, di kayo pwede eh. Oo. Talk about a political circus. Nakakatawa yan, ha? Hindi ka naman natatawa. Tipid talaga tumawa to. Corny ka kasi. Papatawa ka, di ka naman kalbo. Si Llamas nga eh, kahit nakasimangot, kalbo, kaya nakakatawa eh. Ina nyo, nagtandem pa kayong 2 ulol kayo. Walang hiya kayo, tama na yan. Tigil na natin yung pagiging ninyo. Oh, di ba? Oh, ito, yung issue ng mga NPA. Oh, sige, kasi marami nagsasabi sa akin, Boss Dada, nga natin yung issue ng mga NPA. Oh, ito, pakinggan natin yung isa pang tarantado general. Oh, patungkol dyan. Kasi yung mga namatay, 11 daw yun, mga nagre-research daw. Tanginan nyo, nagre-research. Gago, lahat na nagre-research ngayon sa internet na. Kayo lang naman na nagre-research sa bundok. O, alagaan nyo yung mga anak ninyo, ha? Kasi nga, sa panahon ni Bongbong, lahat ng mga ginawa ni Pangulong Duterte para mapigilan itong mga insurhensya, panahon ni Bongbong, nasira lahat. Oo, lahat. Pati yung mga kabataan, mga anak ninyo, ingatan ninyo. Dahil salo talaga si Bongbong, sisirain talaga nila ang Pilipinas, pati ang pamilyang Pilipino. O, mantakin mo, nagre-research daw, may baril. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, yung sa aming mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? Unang-una sa lahat, may barilan doon. Ba't nandun sila? Ang layo-layo na eskwelahan nila. Yung eskwelahan nila nasa Diliman. Putang ina, paano kayo napunta sa Bacolod? Hindi naman isang sakay lang yan. Ano yun, nagkamali kayo? Sumakay kayo sa jeep, pagbaba nyo Bacolod na? Ano yung gagawin pa nitong yuping tanga yung mga Pilipino eh. O ba't ba kasi tinatawag na corn beef? Kasi dami nagtatanong, bakit ba corn beef, corn beef? O kasi di ba sigaw-sigaw sila, makibaka. Wag matakot, corn beef, di ba?
Kaya yun, makibaka. On the other hand, kapag nasa bundok na sila, yung pagiging corn beef nila sa baba, magiging corn beef din sila sa loob. Bakit? Ayan, pag tinamaan ka ng napakaraming bala, putang ina, para kang corn beef. Pag nasabugan ka ng landmine, ay, putya, para kang corn beef na tosino. Kaya ang tawag sa kanila corn beef. Kaya nga, dahil magaling mag-produce ng corn beef yung UP, tawagin na natin silang University of the Philippines Corn Beef. Dapat yung ano nila, hindi na Fighting Maroons eh. Dapat UP Fighting Corn Beef. Ganun yung pangalan ng corn beef. Pero corn beef, P. UP Fighting Corn Beef. Dapat ganun na yung pangalan ng kanilang UAAP team. Total, palaban naman kayo eh. Kaya tinawag na corn beef yan. Inis na inis sila pag tinatawag mo silang corn beef. Putang ina yan. Kung ano-ano ang tinatawag nyo sa mga Duterte, DD shit, kung ano-anong sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, na sana mamatay na, sana ganito, huli mo na yan, bring him bones. Pero pag kayo namatay, tas pinagtatawanan kayo, galit na galit kayo. Bakit pa kayo nagagalit? Dahil nauna kayo namatay kaysa kay Duterte? Tangin na nyo eh. Kung di ba kayo mga bobo eh. Sarap-sarap mabuhay sa mundo. Putsang inang yan. Pati problema nang hindi nyo naman dapat pinoproblema eh. Yan, corn beef kayo ngayon. So, unlike dun sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Yung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin yung kanyang mga magulang. Sinundupan siya ng kanyang mga magulang, and she was brought back to the United States. So ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start firing against our government. Ayan yun. Yun yung ginawa ni Pangulong Duterte. Alam mo din pala yan, Browner, tarantado ka eh. Bakit pinayagan mo si Pangulong Duterte mapunta sa ICC? Sabi ni Browner, once you fight, yung mga authorities natin, will defend themselves by firing back. Pagka nanlaban ka, yari ka. Hindi ba lahat yung mga namatay ng war on drugs nanlaban? Bakit sa inyo pwede? Kay Pangulong Duterte, hindi. Walang hiya kayo ginagamit nyo ngayon yung sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi tayo papayag na pulis ang mamatay. Hindi rin kami papayag mga sundalo na mamatay. Ang mamamatay, rebelde. Di ba? Ganyan din ang ginagawa. Kung ano yung ginagawa ng mga dilawan tae ngayon sa pagkukundina sa AFP, ganyan na ganyan din yung ginawa nila sa PNP. Dahil yung PNP sa AFP, ang pinapatay nila, ang kainkwentro nila, terorista. Yung mga pulis, ang kainkwentro nila, mga kriminal na mga na nagdodroga. Parehas na gera yan, parehas na na laban yan. Na pag nakita mo bumunot, puputokan ka, uunahan mo. Ganun din sa sundalo, ganun din sa pulis. So yung mga nangyaring pagpatay or kamatayan noong panahon ng war on drugs, dahil yun sa pagtatanggol sa sarili, na yun din ang sinasabi ng mga militar ngayon. Di ba? Kasi kayo, ang hilig nyong kumampi sa komunista. Komunista lang naman ang nagagalit dun sa pagkamatay ng mga namatay sa war on drugs ni Pangulong Duterte, di naman ordinaryong Pilipino. Di ba? Mga terorista rin naman. Ganun din. Kung ano yung laban sa ground, sa mga adik, ganyan din yung laban sa bundok, sa mga NPA. At parehas, ang common denominator, ang nagrereklamo, mga makakaliwa. Happy kayo? Forces then. You are a combatant and of course, kasama ka sa maaaring maging casualties. Before nangyari po ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros, not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay ng mga civilian na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyes, Commander of Viscom, and the other units, yung ating Army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin. We have intensified our operations to run against the New People's Army. Dahil hindi na po pwede yung ginagawa nila na patay lang dito ng mga inosenteng mga civilians. Just because they suspect them of helping government forces, helping the government. Spy tagging ang tawag namin dyan dahil they believe that itong mga inosenteng mga civilians na ito are spies for the government, pinapatay nila. No, hindi pwede yun, no?
that those are human rights violations, including the New People's Army who have been killing innocent civilians. Dapat silang imbestigahan. Tayo, we were doing a legitimate operation. The armed forces is doing a legitimate operation. We were operating within the bounds of law. So, we are open. Kung imbestigahan tayo ng CHR, yes, we will cooperate. We will... Oh, di ba? Oh, kaya yung mga anak ninyo, ingatan nyo ha. Huwag ninyong paakyat sa bundok yung mga anak ninyo. Oh, kung pwede lang, marami naman universities dyan. Oh, UP, pag nag-aaral yung mga bata dyan, magiging corn beef pa yan. Oh ha? Oh, kaya ayan mga bossing, siguro hanggang dyan na lang muna tayo. Hindi, tingnan pa natin to. Meron pa tayong isang balita. Oh, para lang para sulit na sulit. Oh, ito, pakinggan natin tong balitang ito. Kahon-kahon at mga maleta umano ang idinideliver ng dating aide ni Roberto Bernardo. Kahon-kahon at maleta, di umano ang dinideliver ni Bernardo. Bakit yung maleta at kahon-kahon ni Bernardo pinakikinggan? Wala naman siyang ebidensya, picture, video, CCTV, ganyan. Wala naman. Samantalang yung 18 Marines na nagsasabi, maleta yung dinideliver nilang pera kay Kimbo, kay Chua, kay Dilima, kay Trillanes. Ba't di kayo naniniwala? Ba't hindi pa nakakulong ang mga yan? Bakit si Bong Revilla nakakulong? Di ba? O, alam na natin. O, ginagamit lang talaga si Bong Revilla para meron silang scapegoat. Fall guy. Sa ilang kilalang personalidad, kabilang sa mga pinangalanan sa korte sina dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jinggoy Maniniwala ka si Bong Revilla lang yan? Di ba? Maniniwala ka si Chis Escudero lang yan? Maniniwala ka si lang yan? Si Nancy Binay lang yan? Ganyang kalaki pera, 1 bilyon yung isosoli mo, naniniwala ka ito lang mga pangalan na ito. Ang nilagay lang yung mga pangalan dyan, yung kalaban ng kabilang kampo, kalaban ng amo niya. Bakit mo state witness yan? Puro sa hearsay. State witness yan, umamin na siya ang mastermind diyan, may mastermind kasi sa corruption, may mastermind din diyan sa DPWH. Sa DPWH, si Bunuan at saka yan, si Yusek Bernardo, ang totoong mga mastermind ng scam diyan sa DPWH. Pagka halimbawa sa DepEd naman, o meron ding mastermind sa DepEd. Halimbawa sa Department of Transportation, may mastermind din ng corruption sa Department of Transportation. Naghahanap lang sila ng mga tarantadong politiko na magpopondo doon sa sindikato nila. Magpopondo doon sa mga proyekto, mga procurement na kickback sila. Pero ang utak kung sino ang gumagawa kung paano nanakawin yung pera, bawat departamento may mastermind yan. Sa departamento ng DPWH, ang mastermind si Cabral, yan, si Bernardo Alcantara, yan, si Bonoan, sila yan. So ngayon, para mapagaan yung kanilang pananagutan, magtututuro yan kung sino-sino. May ebidensya? Wala. Ang tagal-tagal na nitong hearing na to. Wala silang ebidensyang may pakita na si Senator Bong Revilla sangkot. Sinabi lang na nakakatanggap siya ng kickback. O sinabi lang na yung proyekto siya ang proponent. Pero yung nakatanggap pa siya ng pera, na i-deliver ba sa kanya? Meron bang mga text messages na may papakita sila na talagang nanghingi ng pera o nagre-request ito si Bong Revilla ng komisyon? Wala naman. So ibig sabihin, talagang tinatarantado lang itong si Bong Revilla for the sake na meron nakakulong. Pero yung nakakulong ba may kasalanan? Ayon dito sa mga hearing na nagaganap ngayon? Wala. Tinanong, meron kahon-kahon at mali-malitang pinadalang pera. Tinanong yung mga nag-deliver, mga driver. Pera ba yun dala-dala nyo? Hindi namin alam. Basta alam namin maleta. Alam namin kahon. Hindi naman pala pera yun eh. So nagko-contradict yung sinasabi ng driver niya doon sa amo. So hindi alam ng driver na pera yung dinideliver. Buti pa yung 18 Marines, alam nila na pera yung dinideliver nila. Kasi kailangan mong ipaalam para paingatan nila eh. Tama? Estrada at ilang dating opisyal ng ehekutibo. Pero ayon sa testigo, hindi niya alam ang laman ng mga ito. Si Margot Gonzalez sa report.
Inilahad sa korte ni Perhil Niño Garcia, dating personal aide ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ang umano'y pag-deliver niya ng mga kahon sa iba't ibang personalidad. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na bail hearing sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case laban sa dating opisyal at iba pang akusado. Ayon sa testigo, 12 kahon ang kanyang i-deliver sa bahay ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa White House compound sa Cavite. Nagkaroon din umano siya Alam din nito ni Remulla na hindi pwedeng hearsay lang eh. Kasi dito sa hearsay nito ni Bernardo, kasama din si Cheese. Pero tinan mo, hindi niya makasuhan si Cheese Escudero. Bakit? Pag kinasuhan mo kasi ito si Bong Revilla, madali mo mapapaniwala yung tao. Kasi nga, meron na siyang dating kaso. Low-hanging fruit, kay ano mismo galing yun eh. Kay SOJ Remulla eh. Ngayon, si Cheese Escudero, hindi mo pwedeng basta-basta ikulong. Unang-una, abogado si Cheese. Walang ebidensya, tapos ipakukulong mo ng ganun-ganun lang. Babalik sa yan. Kaya nga, kay Cheese Escudero, ang ginawa ni Remulla, kung saan convenient sa kanila, para maipakulong si Cheese, ginamit niya yung testimonya ng 18 Marines. Kasi doon sa 18 Marines, nadama yung pangalan ni Cheese eh. So nakakatawa lang, kasi bakit si Cheese lang? Doon sa mga pangalan na binanggit ng 18 Marines yung kakasuhan ng ombudsman. So dito, alam mo na kagad na kinakana nila yung mga kalaban nila sa politika. Ito si Bong Revilla, kalaban nila sa politika sa Cavite. Si Cheese Escudero naman, kalaban ni Martin Romualdez yan. Pwede kasing tumakbong presidente rin niyang balang araw o ditong darating na eleksyon eh. So alam mo yun, kaya alam natin na talagang tinitira lang dito. At isa pa, kapag si Escudero nakulong, paano na yung impeachment ni VP Sara? Hindi ba? So magkukulang na yung numero ng mga senator judges. Isa yan sa mga nakikita nating anggulo nila. Kaya ang tinitira nila si Cheese, si Jinggoy, ito si Bong Revilla, si Villanueva. Pero tinan mo si Kimbo. Si Stella Kimbo, wala nang posisyon yun. Dapat pwede nang kasuhan ng ombudsman, pero kita mo hindi niya kinakasuhan yun. Merong picture sa bahay ni Stella Kimbo, nandun pa yung bisikleta niya, nagatid ang mali-malita ron. Tinan mo hindi niya kinakasuhan yun. Yan lang yan eh. Panggigipit lang talaga yan. Ang deliveries kay Senator Jinggoy Estrada, dating DepEd Undersecretary Traigiv Olivar, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, at kay Carlene Villa. Katulad yan, si Bunuan, ba't hindi pa nakakulong yan? Si Traigiv Olivar, ba't di pa nakakulong yan? Siya rin naman ang binabanggit din naman siya dito ni Bernardo. Bakit si Bong Revilla lang nakakulong? So alam mo talaga na tinatarantado nila yung proseso. 12 kahon din umano ang inihatid nila kay Estrares San Juan. Samantala 4 na maleta at 15 kahon ang i-deliver kay Olivar. Isang medium-sized paper bag at isang kahon naman ang inihatid kay Cabral. Mahigit 50 kahon naman ang kabuang i-deliver kay Bunoan. 50 kahon dineliver kay Bunoan. Kung pakikinggan natin yan si Bernardo, di dapat nakakulong na to si Bunoan. Di naman siya state witness. Bakit hindi nakakulong? Gago kayo eh. Sa 3 magkakahiwalang na pagkakataon. Ayon sa testigo, nangyari ang mga delivery mula taong 2023 hanggang 2025. Base yan sa utos umano ni Bernardo. Nabonyag din na sa basement parking ng Diamond Hotel umano isinasagawa ang Sino nag-uutos? Si Bernardo. Bakit siya mag-uutos? Kasi siya mastermind. Kung susundan natin yung logic nila, walang ibang mastermind dito kundi itong Bernardo na ito. And the reason why yung Bernardo na yan, nililigtas niya yung sarili niya kasi siya talaga mastermind. Kailangan niya magturo ng ibang tao para maging least guilty siya at magkaroon siya ng immunity. Ganyan din ginagawa ni Madriaga, di ba? Si Madriaga, leader ng kidnap for ransom group, anong ginawa? Tumistigo laban kay Inday Sara. Kita mo ngayon, di ba? Nothing to lose siya eh. Pwede pa siyang mapalaya. Eto, ganun din. Gagawin niya, sorry lang siya ng pera, maggagawa siya ng istorya, iba na yung sinumpaan niya doon sa testimonya niya ngayon. State witness siya, di ba? Gago. Kakarga at bagsakan ng mga kahon. Gayunman sinabi ng testigo na wala siyang alam sa laman ng mga kahon at maleta dahil nakatip at nakalak ang mga ito. Hindi rin umano siya nagtatanong kay Bernardo dahil nagagalit ito kapag tinatanong. Dagdag pa niya na lamang niya na maaring pera ang laman ng mga ito nang pumutok ang kontrobersiya. Sinabi rin ng witness na hindi siya nangangamba noon dahil naniniwala siyang hindi siya ipapahamak ni Bernardo. Humarap din sa witness stand ang dating driver ni Bernardo. Ayon dito nakita umano niya si Revilla noong i-deliver ang mga kahon. Ngunit sa pagtatanong ng depensa, inamin niyang wala siyang ebidensyang magpapatunay na nakita niya ito sa naturang lugar. Nasa testimonya, nakita doon. Pero sabi niya, hindi niya nakita. Nakita pero hindi nakita. Wala siyang ebidensya na makapagpapatunay na nakita niya talaga si Revilla doon.
Oh, pwede nilang ba tayong lahat na lang ng tao, chismoso, tas pakikinggan natin? Mali naman yun, nakakulong yung tao, tas wala kayong ebidensya. Oy, dapat kung gusto nyo magtuloy-tuloy itong kaso na to, okay lang naman para mapapatunayan ni Revilla na hindi siya kawatan. Pero dapat, ipayagan niya na yung pagpapiyansa niya. Hinuhold nyo yung tao eh. Wala naman palang ebidensya sa kanya. Wala rin umano siyang ebidensya ng mga tauhan ni Revilla ang nagbaba ng mga kahon mula sa sasakyan. Hindi naman nakasipot sa pag-inig si Bernardo dahil umano sa sakit itong acute bronchitis, follicular pharyngitis at chronic rhinosinusitis. Inaasahan sana siyang tumistigo kasama ang kanyang mga tauhan araw ng Huwebes. Sa kabila nito, pinasisipot siya ng korte sa susunod na pag-inig bukas araw ng Biyernes. Samantala, dumalo naman sa pag-inig si dating Senador Revilla. Matatanda ang pinayagan sa kamakailan ng korte na ma-excuse sa hearing dahil sa kanyang migraine. Senator, kamusta po? Ginit ang legal counsel ni Revilla na hindi ka panipaniwala ang testimonya ng mga dating tauhan ni Bernardo. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo. Samantala, bukod kay Bernardo, aasahan ding haharap sa araw ng Biyernes bilang testigo si Gerard Opulencia, ang dating regional director. Diba? Puro di umano. Ganyan ngayon ang style, puro di umano, puros walang ebidensya. Puros kabalbalan. Ang ina ninyo, mga hayop kayo talaga. Dapat sa inyo ipako sa krus. Oh, ayan sana nagustuhan nyo itong ating content. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Laban lang tayo, huwag tayong matatakot. Bakbak lang ng bakbak. See you again sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong